Syempre ang pipiliin ko Pilipinas, guys, 'di ba? Kasi nandun yung mga family ko eh. Nandun yung parents ko, nandun yung mga siblings ko. Kumbaga para sa akin, no-brainer 'yon. Mas gugustuhin ko sa Pilipinas. Syempre mas malapit sa family ko, mas maganda. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another kwentuhan na naman guys habang tayo ay nagbabiyahe, you know. So sagutin natin guys yung laging tinatanong, no, ng karamihan sa mga nandito na sa Canada, no. So ang mahiwagang tanong is kung papipiliin daw ba, saan daw namin mas gusto? Pilipinas ba o Canada? Ngayon na na-experience na naming mamuhay dito sa Canada, 'di ba? So ano daw ang pipiliin namin, no? So, kami po hindi pa kami sobrang tagal dito sa Canada, guys, no? Going 4 years pa lang po kami dito sa Canada. Okay? Para sa akin, no? Siguro ang unang itatanong dyan is, ano ba kasi ang purpose mo kung bakit ka pumunta dito sa Canada? No? Siguro yan yung isa sa mga magandang tanong na kakambal yan lagi, no? Na kung bakit ka pupunta sa isang country. Whether Canada yan, US, o kahit saan pa yan guys, no? Bakit mo ba iniwan yung country kung saan ka nang galing? Siguro yan yung isang tanong na magandang sagutin, no? Kasi kami, ang purpose ko is number one is for my kids' future. Yan. Future na mga anak ko at saka future din naming mag-asawa. Yun yung isa sa mga reason or major reason kung bakit kami nag-decide na pumunta dito sa Canada. Pero bakit Canada? Nakita kasi namin guys na malaki ang future or opportunity ng mga anak ko dito in terms of the education, exposure sa mga bagay-bagay like sports, arts, you know. So those kind of things. Pero ang major talaga is yung mga anak ko. Yun yung major reason, no. So siguro kung single ako, no, syempre ang pipiliin ko Pilipinas, guys, 'di ba? Kasi nandun yung mga family ko eh. Nandun yung parents ko, nandun yung mga siblings ko. Syempre ang pipiliin ko kung single ako, Pilipinas. Kumbaga para sa akin, no-brainer 'yon. Mas gugustuhin ko sa Pilipinas. Siyempre mas malapit sa family ko, mas maganda. Pero ngayon na may mga anak ako, may asawa na ako, siyempre hindi ko na lang iisipin yung sarili ko lang eh. Iisipin ko na rin is yung kalagayan nung mga anak ko, siyempre yung sa asawa ko, 'di ba? Kasi although sobrang galing ng asawa ko, no. Shout out again sa asawa ko, no. Sobrang galing ng asawa ko. Credentials and everything, wala akong masabi guys, no. Galing, pati yung aral niya, yung background niya and everything. Pero kasi for some reason, no, dahil sa culture na meron tayo dyan sa Pilipinas na seniority, di ba, tapos tinitignan nila kung saang school, ha, hindi yung education na nakuha mo, no, whether you are honor or cum laude ka, whatever, no. Sometimes yes, meron siyang bearing, pero pag ang nakatapat mo guys is galing ng Stanford, galing ng Harvard, yung mga ganyan, kahit na sabihin mong walang mga awards, di ba, pero dahil nang galing sa mga ganung school, international schools, mas nabibigyan nyo ng opportunity, right? Real talk lang tayo guys, no, di ba? Kumbaga ikaw cum laude ka, magna cum laude o whatever, pero nakasabayan mo na nag-apply ng trabaho galing ng Harvard, di ba? May kalalagyan ka. Yun yung thing doon guys. That is the sad reality, no? Hindi naman na po kami baguhan sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Bago kami dito pumunta, more than a decade na kami na nagtatrabaho sa Pilipinas. Medyo alam na rin namin yung kalakaran dyan. Pero dito guys, kahit na sabihin mong nanggaling ka sa ganitong school and everything, pero kaya mong mag-deliver at talagang nakita ng employer na
ikaw ang mas karapat dapat kahit na ba sabihin natin hindi gano'n naman kagandahan yung school mo. You have a chance, right? And for my kids, 'di ba? The same thing. They were given, international standards na aral, libre hanggang high school, 'di ba? Oh. Kumbaga, ang dami mong time para makapag-ipon para sa kanilang college. Parang gano'n. At saka yung yes, meron kami mga tax dito, no? Pero masasabi ko sa sarili ko na nakikita ko kung saan napupunta yung binabayad kong tax, no? Sa healthcare system. Of course, may mga pagkukulang din. Hindi naman mawawala yan siguro. Pero mas lamang pa rin guys yung mga na-avail namin, no? Yung mga nakukuha namin in the end. Those things na kailangan naming timbangin, masasabi ko sa sarili ko na Canada. Kasi nga meron akong family, no? Canada ang pipiliin ko if, yung sa mga nagtatanong sa akin kung ano ang mas pipiliin ko, Canada versus Philippines. Kumbaga, nabibigyan ng equal opportunity yung mga tao dito. Basta magaling ka, masipag ka, kaya mong dalhin yung sarili mo. Tayo namang mga Pinoy, kayang-kaya natin yan. Kaya natin makipagsabayan, guys. Sa totoo lang, no? Yung sa mga nakakatrabaho ko dito na iba't ibang lahi, masasabi ko na kayang sumabay ng mga Pilipino dito sa Canada, guys, no? Basta wag ka lang magiging stagnant, no? Continue learning. Ang daming trainings dito na libre, na pino-provide ng company, ng government. Grab it, guys. Ang dami. Sa totoo lang, no? So, continue learning, and then yung sa pakikisama, sisiw na sa atin yan eh. So, ang daming opportunities dito, guys. All you need to do is level up, no? Kailangan mo mag-upgrade. And another one, guys, is yung ito hindi ko na-realize, no? Na-realize ko lang to nung nandito na kami sa Canada, no? Na napaka-importante rin pala ng view ng environment, no? Kasi syempre kami na nasa Metro Manila. To be honest, ano namang view ang makikita mo sa Metro Manila? Makakakita ka ng puno, maliliit na mga puno, 'di ba? Oh. Pero dito, kahit nasa downtown ka, kahit na lumayo ka lang ng 30 minutes sa downtown, grabe, makikita mo ang lalaki ng mga puno, 'di ba? Yung mga park nila dito talagang magaganda, tsaka yung hangin, 'di ba? Yung quality ng hangin. Yeah, that's very very important, no? Noon hindi ko napapansin 'yan kasi nga syempre nakatira kami sa Metro Manila. Ano bang matatanaw mo doon kapag kasilip mo sa bintana nyo? Ano makikita mo? Syempre, bahay, bubong ng bahay, 'di ba? Those things. Dito, 'di ba? May mga post ako, guys, nakikita nyo sa labas ng house namin or dun sa bintana ng aming kitchen, 'di ba? Makikita nyo ang tataas ng mga puno, yung mga pine trees, 'di ba? So, those things na akala ko nung una walang bearing, no? Akala ko nung una hindi ganoon kaimportante. Pero ngayon na na-experience ko dito sa Canada, iba pala, no? Kasi halimbawa, pagod ka sa trabaho or meron kang very stressful na situation sa office, no? All you need to do is mag-break ka for 5 minutes, no? Tumapat ka sa bintana or sa balcony, no? Tapos makikita mo ang ganda ng paligid mo, 'di ba? Tapos yung simoy ng hangin, 'di ba? Nare-relax ka and you were able to think of something new about doon sa scenario na kailangan mong gawin sa office and everything, or kahit na sabihin mong simpleng nagre-relax ka lang, iba yung impact nun, guys, no? Dito ko lang siya na-realize, no? Siguro, kapag yun nga, sabi ko kasi nga sa Pilipinas, hindi naman kami tumira like sa province eh. Tumira kami sa Metro Manila, 'di ba? So, ano naman mo doon? Ano naman ang magiging view mo, 'di ba? So, mga buildings, mga bahay, 'di ba? So, yun. Kaya yung mga bagay na experience ko dito, masasabi ko na yung pala, no?
ganito pala kaganda sa Canada. And lalo na guys, pag nakakuha ka ng magandang trabaho, ay okay dito guys. So meron kang health insurance from the government na talagang 100% free. And then, pag nagkatrabaho ka at nakukuha ng magandang company, may maganda ka pang extended insurance. Pag-uusapan natin yan guys sa mga susunod na video natin kung ano ang extended insurance. Okay? So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. So thank you for watching and see you on my next video. Peace!